Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwang ito, unang Biyernes para sa ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento. At nakikita po ninyo dito sa altar ng 4 na kandila. No? Yung isa ay may sindi para tayo po ay magabayan sa ating paglalakbay. May 4 na linggo na ibinibigay sa atin para maihanda natin ang ating mga sarili para nang sa ganon, pagdating ng araw ng kapanganakan, yung unang pagdating ni Kristo ay talagang makita natin ang liwanag. Handa natin mabuti, si Kristo ang liwanag. Sabihin niyo nga po, si Kristo ang liwanag. So ulitin nga po, no? Ang ating paglalakbay, base sa ating liturhiya, nasa panahon tayo ng Adbyento, ng paghahanda. At bawat pagbasa, sa bawat araw, sa bawat linggo, ay binibigay sa atin para tayo po samahan at gabayan. Malinaw po? Okay. Kaya ngayon, sa kwento ng ating Ebanghelyo, mayroong 2 bulag. Meron po bang bulag dito? Wala naman, lahat nakakakita. So kadalasan lang, nagbubulag-bulagan tayo at pinipili nating ipikit ang ating mga mata. Pero ngayon, ang paanyaya sa atin, magtungo tayo, sundan natin si Kristo. Nang sa ganon, magliwanag ang ating buhay. Sa Ebanghelyo, yung 2 bulag, imagine niyo po 2 bulag. At ang sabi dito, sunod sila ng sunod kay Jesus. At habang sila'y sumusunod, sumisigaw sila ng, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Mga bulag ito. So ano kayang gusto nilang hingin sa Nazareno? Bakit sila sunod ng sunod? Ikaw, halimbawa, kayo mga narito, anong gusto nyong sabihin sa Nazareno? Bakit punta kayo ng punta dito? Sunod kayo ng sunod sa Nazareno. Malinaw ba sa iyo kung ano ang gusto mo? Kasi nakakatiyak ako, hindi man sabihin nung 2 bulag na bakit sila sunod ng sunod, malamang hindi pagkain ang hingi nila. Hindi pera ang gusto nila. Ang gusto nila makakita sila. Ina-assume ko lang naman po, no? Pero eto nga, sa kanilang usapan, nang nandun na si Jesus sa isang bahay, tinanong sila ni Jesus. Pero mo, no? Sinundan pa rin sila.
Hanggang doon sa bahay. Ngayon, ang tanong ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Kaya ako ina-assume na ang gusto ng dalawang bulag, makakita silang muli. Kasi noon, kapag nabulag ka o kaya pinanganak kang bulag, itinuturing na ito ay isang sumpa, either parusa sa iyo o parusa doon sa mga magulang mo na nagsilang sa iyo. Yun ang kanilang paniniwala, yung kanilang pag-iisip. Okay, so ngayon, kaya narinig nung dalawang bulag marahil na nandiyan dyan si Jesus, nabuhayan sila ng pag-asa, kung kaya't hindi man nila nakikita si Jesus, narinig nila ang kanyang pangalan at ipinagsisigawan nila na sana marinig sila ni Jesus at hindi sila binigo. Magandang mapaalalahanan tayo, no? Walang binibigo ang poong Jesus Nazareno para sa taong sumusunod sa Kanya. At huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Ito, alam mo yung katangian nitong dalawang bulag na ito na sana magdulot din ng panibagong lakas sa atin, panibagong pag-asa sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Lalong-lalo na, yung katabi nyo, lalong-lalo, yung dalawang bulag nga, nabuhayan ng pag-asa at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Yung katabi mo, hindi naman yan bulag. So lalo tigit, may pag-asa yan, may pag-asa tayo. Sabihin nyo nga po, may pag-asa pa ako. Ulit, may pag-asa pa ako. Yan. Pero nyo, kasi di ba ang sinasabi natin, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming pag-iinarte. Kung uunahin mo ang pag-iinarte, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga kung gusto mo, kung meron ka, pag tinatanong ngayon, ano bang, sabi niya kasi, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. So ano bang paniniwala mo? Tinatanong ka ngayon ni Kristo, naniniwala ka ba na kaya kong ibigay sa iyo ang inihingi mo? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin yan sa buhay mo? Sagot. Yung naniniwala, pumalakpak. Pero, sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, kumilos ka. Hindi pwedeng tatamad-tamad. Hindi pwedeng yung iiyak ka lang sa Nazareno. Kaya nga binibigay itong halimbawa, di ba? Bulag na ang dalawang yan, pero nakasunod sila kay Kristo. So hindi hadlang yung may kapansanan ka para makasunod ka kay Kristo. At lalong-lalo na ikaw, wala kang kapansanan, buong-buo ka. Ang problema lang, yung pag-iisip mo, yung mentality mo, na lagi mo sinasabi, ganito na lang ako kay kawawa naman ako, eto lang ako, hindi ko kayang gawin, eto lang, kaya asa ka na lang, hingi ka na lang ng hingi. Iyak ka lang ng iyak, walang magagawa yung iyak-iyak mo. Kumilos ka, magtrabaho ka, kung may pangarap ka, sundan mo si Kristo, pakinggan mo ang kanyang mga aral, uunlad ka, aasenso ka. Bakit yumayaman yung mga tao kahit na nag-ghost project ang mga yan? Bakit patuloy silang yumayaman? Kasi talagang naniniwala silang yayaman ako, kaya yumaman sila. Pero yung kanilang paghangad, sinasabayan ng pagkilos. Anong gagawin natin? 500 pesos ang nga lang ang Noche Buena. Tapos bibili ka ng galunggong, 400 pesos ang kilo. Anong gagawin natin? So magmumukmuk na lang ba tayo? Kasi patuloy naman tayong nagbubulag-bulagan, di ba? O ngayon, alam nyo na. Pero pagdating naman ng election, bulag-bulagan na naman ng drama natin. Asa ka na naman sa 500, sa 1,000. Tapos reklamo ka ngayon. Sabi din ng DTI, 20 pesos lang daw ang aginaldo, ha? Sapat na yon. Pero diba,
Napakagandang paalala sa ating lahat. Kasi kung anong iniisip mo, kung anong pinaniniwalaan mo, yun talaga ang mangyayari sa iyo. Minsan na rin natin narinig na sinabi ni Kristo, di ba? Maging matalino kayo. So walang deboto ng Nazareno ang nananatili sa kamangmangan. Kaya nga tinuturuan tayo ni Jesus. So kung tinuturuan, matuto ka. Kapag natuto ka, aayos ang buhay mo. Kaya lang kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa buhay natin dito. Yung puro na lang tayo reklamo, puro na lang tayo rally, welga. Lumalayo nga tayo sa Nazareno. Kaya nga lagi, yung paa niya, sundan mo ang Nazareno. Makinig ka sa Nazareno. At yung tanong Nazareno, naniniwala ka ba? Kasi yun ang minsan tayo mismo nagdududa sa sarili natin. Nakakatawa rin tayo minsan, no? Naniniwala tayong mapaghimala ang Nazareno. Hahawakan mo pa yan ang panyo. Ipapahid mo pa kung saan may sakit. Pero naniniwala ka ba na kaya ng Nazareno? Nagdududa ka eh. Sarili mo muna, kung alam nyo, kung maraming tao sa paligid mo hindi naniniwala sa iyo na kaya mo, pues ikaw mismo huwag kang bumitaw. Minsan, sarili mo na nga, hindi mo pinaniniwala. Hindi na naniniwala yung tao sa iyo. Pati ba naman ikaw hindi maniniwala sa sarili mo? Para mo na ring sinabing, walang magagawa ang Nazareno sa iyo. Kaya mo yan. Magsumikap ka. Dagdagan mo pa yung sipag, dagdagan mo pa yung tiyaga mo, lalong-lalo na yung pananampalataya natin sa poong Nazareno. Yun naman yan eh. Kaya nga ito, hindi nabigo yung 2 bulag. Nakakita sa simpleng tanong, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Sabihin niyo nga po, naniniwala ako sa Nazareno. Kung naniniwala ka sa Nazareno, pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pakinggan mo at magtiwala ka sa kanyang mga itinuturo. Siya ang liwanag na gagabay sa atin, siya ang tutulong sa atin para magliwanag din ang ating buhay. Amen?